Chinese and other foreign workers are arrested in a raid of yet another illegal offshore gaming hub in the Philippines. Pogo, Pogo, Pogo. Lagi na lang natin ito naririnig sa balita. Ano nga ba ang Pogo? Ang Pogo o ang Philippine Offshore Gaming Operations ay nagsimulang mag-operate sa bansa noong 2003. Ito ay operators ng online gambling na nakabase sa Pilipinas at ang mga kliyente nito ay galing sa ibang bansa. Maraming Pogo ang pinapatakbo ng mga Chinese at kapwa Chinese rin ang kanilang mga kliyente. Dumagsa ang mga Pogo noong administrasyon ni Pangulong Duterte na suportado ito ng dating presidente upang magkaroon ng dagdag kita sa ekonomiya ng bansa. Ang Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Sa pagsuporta ni Pangulong Duterte sa Pogo ay nagkaroon ng batas, ang RA 11590 upang gawing legal ito. Sa pagiging legal ng Pogo, ito ay nagbigay daan upang magbayad sila ng buwis upang makatulong sa ekonomiya ng bansa, lalo na ang Pilipinas ay nagre-recover pa lamang sa epekto ng COVID-19. Pagiging legal ng Pogo sa bansa ay dinagsa ang Pilipinas ng mga libo-libong Chinese na galing sa China. Fast forward sa ngayon, napagkaalaman natin na ang Pogo ay isang pugad ng mga sindikatong involved sa mga scam, drugs, money laundering, human trafficking, kidnapping, at torture. Dagdag pa rito ay naging mulat ang mga Pilipino sa banta ng Pogo dahil sa isinasagawang Senate hearing ngayon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Haping na napagkaalaman na involved sa Pogo at sa kanyang kaduda-dudang citizenship. Honor, lumaki po ako sa farm. Kaya naman, it is safe to conclude na ang Pogo ay isang malaking salot sa lipunan at tinawag ito na isang national security concern ayon sa Department of National Defense. Sa pag-anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ng pag-ban sa Pogo bago matapos ang taon na ikinatuwa ng mga miyembro ng Kongreso noong SONA, ating tatandaan na hindi ito magiging posible kung hindi sa mga isinuwalat sa Senate hearing kay Alice Go na pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros. Senator Risa, maraming salamat po. Ang pag-ban sa Pogo ay isang magandang balita, ngunit ang tanong ng karamihan ay kaya nga ba ito matapos bago matapos ang taon? Kinakailangan. Ito ang sagot ni Senator Risa Hontiveros nang tanungin siya ng media nung SONA. Kung kinaya ng gobyerno noon bigyang daan itong perwisyo ng Pogo, siguradong with the same powers na dati inabuso para bigyang daan ng Pogo, sigurado kakayanin dapat ng gobyerno sa lahat ng kapangyarihan niya talagang mapatigil at mapatapon na sa labas ng bansa natin ang Pogo. Sa pag-ban sa mga Pogo, isang tanong ang pumapasok sa isipan ko. Kaya ba ni Pangulong Marcos Jr. na ipasara ang Pogo Operations Island? Maaalala natin na ang Island Cove ay isang pagmamay-ari ng mga Remulla. Noong 2018, ito ay binili ng mga hindi kilalang Chinese-Filipino businessman upang maging Pogo Hub. Since then, ang Island Cove ay naging pugad na ng mga Pogo. Kaya naman, ito ay tinataguriang the largest Pogo Hub sa Pilipinas. Ang mga tanong na ito ay hindi natin alam ang kasugutan. Kaya, tunghayan natin ang mga mangyayari sa mga susunod na buwan.